Good morning po sa inyo lahat. Again po, isang pribilehiyo po na makapagsalita po muli sa inyo. Pasensya na po sa aking boses. Kung ako man po ay medyo umubo o medyo napaos, pasensya na po. Goal ko po matapos po yung ating Sunday School na simple lang pero clear para sa ating lahat. Okay. Let us pray. Let us open in prayer. Our gracious Father, we thank you again for bringing your children and your church here. We thank you, O Lord, for your kindness, your loving kindness toward all of us. Salamat, O Diyos, sa inyong biyaya sa amin na kami po ituring po ninyo na mga anak po ninyo. Bagamat sa aming kasalanan at pagrebelde at hindi pagsunod sa inyong mga kalooban, niloob po ninyo na kami po ay inyong ligtas sa pamamagitan ng iyong anak, ng Panginoong Hesukristo. Panalangin namin, O Diyos, na makilala pa namin kayo at ang inyong mga salita na ayon sa Panginoong Jesus. Ito po aming pasasalamat at panalangin sa pangalan po ng iyong anak. Amen. So mag-umpisa po tayo sa pagbasa ng ating, in a way po para po itong book study, pero meron lamang po tayong titignan na mga passages sa Book of Psalms. So yung ating passage po ay makikita sa Psalms 1 to 2. So dalawa pong Psalms yung titignan po natin. Pero hindi po natin isa-isahin yung mga verses po rito sa Psalms o sa mga awit. Titignan po lang natin yung mga importante na pwede nating malaman generally speaking, para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. So ang direction po natin, ang goal po natin, makita po natin kung paano ba natin i-handle itong Psalm 1 and Psalm 2, paano natin siya babasahin. At sa ganun din pong paraan, habang nag-aaral po tayo ng awit, 1 hanggang 2, mas lalo pa nating makilala ang Panginoong Hesukristo. So yun po yung ating intention dito sa pag-aaral po na ito. Para po siyang book study at specific po siya doon sa Psalms 1 to 2. Hayaan niyo pong basahin ko po, sundan niyo po ako sa inyong mga salin. Awit 1 hanggang 2. So basahin ko po lahat. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kaniyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kaniyang kautusan. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig, na nagbubunga sa kaniyang kapanahunan, at ang kaniyang dahon na may hindi nalalanta. Sa lahat ng kaniyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Ang masama ay hindi gayon, kundi parang ipang itinataboy ng hangin. Kaya't ang masama ay hindi tatayo sa hukuman, ni sa kapulungan ng matuwid ang makasalanan. Sapagkat ang lakad ng matuwid ang Panginoon ang nakakaalam. Ngunit mapapahamak ang lakad ng makasalanan. Bakit nagsasabuhatan ng mga bansa? At sa walang kabuluhan, ang mga bayan ay nagpaplano. Inihanda ng mga hari sa lupa ang kanilang sarili, at ang mga pinuno ay nagsisangguni laban sa Panginoon at sa kanyang binuhusan ng langis, na nagsasabi, ang kanilang panggapos ay ating labutin, at itapon ang kanilang mga panali mula sa atin. Siya na nakaupo sa kalangitan ay tumatawa, at ang Panginoon ay kumukutya sa kanila. Ngunit magkagayoy magsasalita siya sa kanila sa kanyang puot, at tatakutin sila sa kanyang matinding galit, na nagsasabi, gayon may inilagay ko ang aking hari sa Zion, sa aking banal na burol.
aking sasabihin ang tungkol sa utos ng Panginoon. Sinabi niya sa akin, ikaw ang aking anak. Sa araw na ito, kita ay ipinanganak. Humingi ka sa akin at ang mga bansa ay gagawin kong mana mo at ang mga dulo ng lupa ay magiging iyo. Sila'y iyong babaliin ng pamalong bakal at dudurugin mo sila gaya ng banga. Kaya't ngayon, o mga hari, kayo'y magpakapantas. O mga pinuno ng lupa, kayo'y magsihanda. Kayo'y maglingkod sa Panginoon na may takot at magalak na may panginginig. Ang anak ay inyong hagkan. Baka magalit siya at kayo'y mapahamak sa daan. Sapagkat ang kanyang puot ay madaling mag-alab, mapapalad ang lahat na nanganganlong sa kanya. Ito po ang salita ng Panginoon. So ito pong Psalms 1-2, isa po ito sa mga kilalang mga salmo o awit na idagdag dito po sa ating Book of Psalms. So pwede natin pong sabihin na yung Psalms ay isang aklat lamang. In the same way po, yung libro ni Moses, yun ay Law of Moses. Pero meron po siyang 5 books. So, 5-fold book yung batas ni Moises. Ganon din po yung kay Haring David. Meron pong 5-fold book yung Book of Psalms. Nahati po siya sa 5 na mga aklat, pero isa rin lang siyang aklat ng mga awit. Ito pong Psalms, sinulat po karamihan o at least majority ni Haring David. Pero pwede nating sabihin na itong Psalms as a whole, ito ay the Psalms of David, ni Haring David. Si David po, sabi rito, siya po yung author ng mga Psalms na siya yung nagsulat talaga directly. Merong 73 Psalms na pwedeng sabihin natin na merong introduction na of David sa title niya. At yung New Testament natin, nagdagdag pa ng 2 references kay David bilang manunulat. Yung Psalm 2, bagamat yung Psalm 2 rito na binasa natin, walang superscription, pero sabi dun sa Acts chapter 4, verses 25-26, yun daw po ay si David ang nagsalita. Ganon din yung Psalm 95. Yung iba namang mga Psalms were penned by the sons of Korah. Yung iba naman, si Asaph. Yung iba, meron ding contribution si Solomon, Heman, Ethan. And, very uniquely, meron ding idinagdag dito na Psalm ni Moses, yung Psalm 90. So, paano po natin nahatin itong Book of Psalms? As I've said, this is a 5-fold book. Meron isang suggestion na pwede nating isama yung Psalms 1-2 bilang prologue o intro ng the rest of the Psalms. Ibig sabihin, yung Psalm 1-2, separate siya, pero siya yung parang nagbabasa po tayo ng textbook o aklat na meron munang prologue o introduction yung may akda. Parang ganun po yung Psalms 1-2. And then yung book 1, mag-uumpisa lang po sa Psalms 3-41. Ito yung first collection ng prayers si David. Book 2, Psalms 42-72. Book 3, Psalms 73-89. Marami dito mga Psalms na para bang napagod, nahirapan, nasa krisis, naghihirap yung psalmist. Book 4, Psalm 90-106. It is about the Lord reigning. Pero itong Psalm 90, bagamat walang human king na nabanggit dito, literally, nag-umpisa siya doon kay Psalm 90 na Psalm ni Moses. And then yung last fold ng book is between Psalm 107 to Psalm 146 rather. Ito yung pagbabalik ng hari. And then yung epilogue, yung pinakahuli, Psalm 146 to 150. Ito yung karamihan po na papuri sa Panginoon. Praise the Lord. Ye heavenly host, praise with cymbals, and so on and so on.
Karamihan po ito yung mga introductions natin, di ba? Pag merong calling to worship the Lord. Yung isang suggested naman na outline itong Book of Psalms, yung Book 1, kasama na rito yung Psalms 1 to 2 up to 41. Ito yung pag-umpisa o establishment ni King David bilang hari ng Israel at Judah. Yung Book 2, the same, Psalm 42 to 50. So kung naalala po niyo yung Psalm 42, ito yung sa King James, as a deer pants over the streams of water, so pants my soul for you, O God. So, kasi nung nag-umpisa po ako, King James yung ginagamit ko. Kaya yung memory verse ko po, halos King James, New King James. Yan. Yung Psalm, yung Book 3, Book 2, so yun po yung binalik ni David yung arko sa Jerusalem. Na-mention niya sa Psalm 51 yung kanyang pagkakasala kay Bathsheba, yung consequences ng kanyang kasalanan, at yung recovery po niya sa Panginoon. Book 3, again, same outline, Psalm 73 to 89. Pero nandito na yung mga contribution ni Solomon along with the downfall ng mga kings, destruction, and exile of God's people. Book 4, the same, nagumpisa siya sa Psalm ni Moses. Pero merong uncertainty kung tutuparin ba ng Panginoon yung mga pangako niya kay King David. Kasi kung babalikan po natin yung mga storya doon sa Book of Samuel, Book of Kings, and even yung Chronicles, makita natin doon na ang pangako ng Panginoon kay David was that there will be always a king, from the line of David sa Israel and Judah. Pero as you may well know, kapag binasa natin yung history ng Israel, nagkaroon ng maraming problema hanggang sa na-exile ang Israel muna, and then afterwards ang Judah ng mga Babylonians. Pero mapansin nyo, siguro quick comment doon sa Psalm 90. Di ba yung Psalm 90 dapat hindi nandito kasi Psalm yun ni Moses. At yung Psalm 90 na yon, I believe intentionally, siya yung nag-open doon sa Book 4 ng collection ng mga Psalms. Yung kay David, ay kay Moses na Psalm 90, yun yung panahon na wala pa silang king. In a way, itong collection ng Book 4 na ito, wala talagang king kasi exiled nga sila. Book 5, nag-umpisa ulit siya, Psalm 107 up to 159. It anticipates a future and eternal reign of David's heir, resulting in universal praise. So, dito naman natin makikita na merong bookends. Ibig sabihin, merong intro and finale ang Book of Psalms. Nag-umpisa siya sa Psalm 1 and 2 at nagtapos siya sa Psalm 146 to 150. Pero bakit ko po ito binibigay, itong outline na ito? So, in a way, para matulungan tayo magbasa ng Book of Psalms. Kung kayo po ay nasa devotion na sa inyong personal na pagbabasa po ninyo, pag-aaral, at nag-aaral kayo ng Book of Psalms, hopefully makatulong itong outline kung paano nyo hahatiin. Nasa na ba ako sa book, The Psalms of David? So, nandito na ako halimbawa sa Psalm 51, yung kasalanan niya kay Bathsheba. O kaya, binabasa ko yung Psalm 90. Meron palang mga division and outline itong Book of Psalms. Hindi siya random. Na basta na lang yung collector ng mga Psalms, pinagsama-sama niya, parang tayo, nahulog yung papel natin, yung assignment natin nung bata tayo, at pinulot natin sa lapag, at yan na. Wala na sa arrangement. Kung ano na lang ang nandyan sa umpisa, that's it. I don't think na ganun yung Psalms. Yung mismong placement, order, form ng mga Psalms, they were not there randomly. They were put together instead intentionally. Lahat ng mga Psalms dun sa Book of Psalms, they are essential components of its overall literary structure. So lahat yan, nagko-contribute para dun sa isang narrative. Ibig sabihin, yung Book of Psalms as a whole,
storya siya ni David. In a way. Nag-umpisa siya sa installation ng king. Nakita natin na Psalm 3, mamaya, si David, hinabol siya ng kanyang sariling anak, si Absalom. Nagkasala siya kay Bathsheba, and so on and so forth. Nagkaroon ng exile, walang king, kaya nga Psalm 90, Lord, you have been our dwelling place from all generations. Ibig sabihin, yung dwelling place, yung temple, physical temple ay nawala, pero gayon pa man, kahit nasa exile sila, ang Diyos pa rin yung kanilang dwelling place. Until merong anticipation na yung future King of David will eternally reign in all the earth. So yun ang promise ng Panginoon. So, how do we handle this book of Psalms? So nandun pa lang tayo dun sa introduction. Kung meron po kayong mga questions, i-reserve nyo lang po. Then later on, Lord willing, masagot ko po yung mga tanong po natin. So, ang ating pong titingnan lang ngayon, obviously hindi po lahat ng Psalms, but specifically Psalms 1 and 2. Pero yung aking point of why I'm here, na pinag-aaralan po natin itong Psalm 1 and Psalm 2, itong Psalms na ito, itong intro sa Book of Psalms, I believe, meron siyang binabasang earlier Old Testament books. Hindi lang po ito basta randomly naisip ng psalmist o ni David na, Lord, blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly. Hindi ito basta observation lang na parang Solomonic wisdom. Meron muna siyang binabasang mga earlier Old Testament books at sa kanya ding experience, sa kanya ding testimony, nagpapatotoo siya na yung blessed man is the one who reads and meditates on the Word of God. And then, yung blessed sa Psalm 2 ay yung mga nagtitiwala doon sa King, anointed King of the Lord. Yung Psalms 1 and 2 ay based or grounded doon sa mga old biblical passages. So kung please allow me na magbasa tayo, mag-Bible study po tayo quickly, kung saan ba galing itong Psalms 1 and 2. And then later babasahin po natin ulit. Mag-umpisa po tayo doon sa Deuteronomy chapter 17, verses 14 to 20. So kung may Bibles po kayo, let's read Deuteronomy 17, 14 to 20. At nung binasa ko po kanina yung Psalms 1 to 2, i-take note po ninyo, ano ba yung mga expressions o konsepto o mga phrases na, ay, nabasa ko to sa Psalm 1 and 2 ah. So tingnan po natin yung Deuteronomy 17, 14 to 20. Basahin ko po sa Ingles, okay lang po. When you enter the land, the Lord your God is giving you, and have taken possession of it, and settled in it. So Deuteronomy 17, 14, and following. And you say, let us set a king over us, like all the nations around us. Be sure to appoint over you a king, the Lord your God chooses. He must be from among your fellow Israelites. Do not place a foreigner over you, one who is not an Israelite. The king, moreover, must not acquire great numbers of horses for himself, or make the people return to Egypt to get more of them. For the Lord has told you, you are not to go back that way again. He must not take many wives, or his heart will be led astray. He must not accumulate large amounts of silver and gold. When he takes the throne of his kingdom, he is to write for himself on a scroll a copy of this law, taken from that of the Levitical priests. It is to be with him, and he is to read it all the days of his life, so that he may learn to revere the Lord his God and follow carefully all the words of this law and these decrees, and not consider himself better than his fellow Israelites, and turn from the law to the right or to the left. Then he and his descendants will reign
a long time over his kingdom in Israel. So, bigyan ko po kayo ng 10 seconds. Ano po yung mga nabasa po dito sa Deuteronomy 17 na na-mention na doon sa Psalms 1 and 2? Habang nililinis ko po yung aking throat. So, dito sa Psalm 1 and 2, meron dito mga expression na sa tingin ko po, nabasa rin natin ngayon sa Deuteronomy 17, 14 to 20. So, yung una, a king the Lord your God chooses. So, hindi man yung eksaktong statement o phrase, pero yung konsepto niya, kung magkakaroon ng king at maghahanap ng king yung mga Hebrews na galing sa Egypt, so nasa wilderness sila ngayon at nandun na sila sa edge na sila, nasa forefront na sila, malapit na sila, papasok na sila ng Canaan. Kung magkakaroon sila ng king at maghangad sila ng hari, it must be a king the Lord your God chooses. Ganon din yung Psalm 2 verse 6. Hindi po ba? Sa Psalm 2 verse 6, gayon may inilagay ko ang aking hari sa Zion, sa aking banal na burol. Yung Psalm 2 verse 6 ay affirmation na itong si King David is an appointed, chosen king of the Lord. In a way, ganun din yung Deuteronomy 17. Na-mention din po doon yung this law sa Deuteronomy 17. Yun din yung the law of the Lord ng Psalm 1 verse 2. Na-mention din po sa Deuteronomy 17 yung turn from the law to the right or to the left. Ibig sabihin, meron ka lamang isang direction. At yung direction mo ay guided ng salita at batas at instruction ng Panginoon. I believe yung expression po na yon was stated in a different way dun sa Psalms 1 and 2. Yun yung Psalm 1 verse 1. Yung psalmist, etong nag-umpisa ng Psalm 1, hindi raw siya lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya. Yung Psalm 1, ni-reinterpret niya, in-explain niya in a different way na yung magiging king, hindi siya pupunta sa right or to the left. Isa lamang yung kanyang direction. At yung direction niya, ang direction ng Panginoon, base sa salita at instruction ng Panginoon. And then lastly, na-mention din dito, all the days of his life. Ibig sabihin, yung magiging king ng Israel sa future, babasahin niya, pag-aaralan niya, susundin niya yung kautusan at instruction ng Panginoon sa buong buhay niya na binigay sa kanya ng Diyos. I believe itong all the days of his life, in a way, para siyang Psalm 1 and 2. Verse 2, kung di nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. So sa Psalm 1 verse 2, parang daytime or daily, yung kanyang meditation and reading of God's Word. Doon sa Deuteronomy 17, all the days of his life. Well, in a way, palos walang pinagkaiba yon. Kung all the days of his life, yung kanyang pag-aaral at pagsunod sa salita ng Diyos, yung Psalm 1 verse 2 naman, araw-araw. E di, kung araw-araw, e di all the days of his life. Etong future king ng Israel, dapat siya ay fellow Israelite, chosen by God. He must not be dependent on any political, financial, or military power or prowess through foreign alliances, so nabanggit doon yung Egypt, and multiple marriages. Ibig sabihin, na-mention kasi doon na hindi siya dapat magdagdag ng maraming asawa. Kasi nung panahon nila, nung ancient world, yung mga hari po noon, nagiging asawa at partner nila yung mga anak ng mga pharaohs o yung mga kings ng kanilang mga kalaban dati.
So para magkaroon ng kampihan, alliances, yung anak ng kalabang hari, ipapaasawa yon dun sa conquering king. At totoo rin yan nung Middle Ages and so on. Kaya karamihan sa kanila, mga pamilya noon, yung mga royals noon, halos magkakamag-anak yan. Kasi dahil dun sa mga anak, sabi rito, dahil normal lang yon noong unang panahon, hindi siya dapat magdagdag ng maraming asawa just to gain political power or military power. Hindi dapat ganon. Hindi rin siya dapat conceited na as if he is above his fellow Israelites. Not double-minded, but rather humble siya and lowly. And more importantly, he must have his own personal handwritten copy of this law, that he may observe and follow its statutes. Meron siya dapat kopya ng book of the law. Pwede nating sabihin na yung Deuteronomy book yon. Pwede nating sabihin na from Exodus to Deuteronomy. Either way, yung magiging king ng Israel and Judah, dapat meron siyang personal handwritten copy nung kautusan ng Diyos. Dapat niyang pag-aralan yon at i-meditate yon. By the way po, yung salitang meditate, ito po yung salita na merong sounds. Hindi po ito yung silent reading. Pag sinabing meditate sa nung unang panahon at sa Old Testament, ito yung nagbabasa ka ng merong sounds. Yung loud reading. Hindi naman yung loud na halos marinig ng kapitbahay nyo, yung pagbabasa mo. Parang yung nakaraan, nung bago kami umalis, merong birthday yata yung kapitbahay namin. Di ba, usual, nagkakaraoke, videoke. Siguro natapos yata sila mga alas 12 na ng gabi o hating gabi na. Hindi ko alam yung mga kinakanta nila, merong mga kung ano-ano na. So, hindi ganun yung loud reading. Loud reading at on the sufficient amount of decibel para ma-meditate mo, ma-retain sa'yo sa iyong memory yung salita ng Diyos. Ganon dapat ang future king dito sa Deuteronomy 17. Merong Word of God, merong Law of the Lord, at merong king in one passage. Okay? Yun po yung point ko. Dito sa Deuteronomy 17, merong the Law of the Lord, God's instructions, merong the king, anointed and chosen by God. At pinagsama yon in one passage. Moving forward, etong Deuteronomy 17, I believe, yung instruction na ito, in a way, naulit siya sa Joshua chapter 1, verses 7 to 8. So, kung okay lang po sa inyo, talon po tayo sa Joshua chapter 1, verses 7 to 8 sa inyong mga Bibles. Joshua chapter 1, verses 7 to 8. It says, "Be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful." So, lumipas na tayo kay Moses. Meron ngayong commandment and instruction doon sa assistant dati ni Moses na si Joshua, who took over after Moses left and was taken by the Lord. Pero i-compare natin muna itong Joshua chapter 1 dun sa Deuteronomy. Ano ba rito yung naulit sa Deuteronomy na makikita natin sa Joshua? Obviously, meron ditong the law. Obey all the law. Na-mention dito rin yung do not turn from it to the right or to the left. Meditate on it day and night and so on, or all the days of your life. Kumbaga, meron na rin dito mga elements
na makikita natin sa Deuteronomy chapter 17. Pero kung itong Joshua chapter 1, i-compare po natin sa Psalms 1 to 2 na binasa po natin kanina, meron din doon na all the law or book of the law sa Joshua chapter 1, 7 to 8. Obviously, yan din yung the law of the Lord, He meditates day or night sa Psalm 1 verse 2. Sabi ron, do not turn from it to the right or to the left. I believe it's the same sense ng yung blessed man does not walk or stand or keep in step with the wicked. Doon sa Psalm 1 verse 1. Sabi dun sa Joshua chapter 1, the law always on your lips. You meditate on it day and night. Yun din yung halos expression sa Psalm 1 verse 2. Merong law and meditating on it day and night. Doon sa Joshua chapter 1, merong promise that you will be prosperous and successful. Yun din yung Psalm 1 verse 3, hindi po ba? Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi nalalanta. Sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Whatever they do prospers. Yun din yung same Hebrew o expression ng prosper sa Joshua at inulit dito sa Psalm 1 and verse 3. Prosperous and successful. And also, we can take note na itong si Joshua o itong instruction na binigay kay Joshua, binigay ito sa isang klase ng lalaki na hindi basta-basta Israelite. Joshua was a military leader, a warrior, and a prophet at the same time. Much like King David in the future. Si Joshua, warrior siya, military leader, pero prophet. Para siyang transition siya, meron siyang Moses-like attribute, itong si Joshua, prophet siya ng Panginoon. Ibig sabihin, kung gustong magsalita ng Diyos sa bansang Israel o sa tribo ng mga Israelites, hindi siya dedirekta sa mga Israelita. Kakausapin niya muna si Joshua. Kaya si Joshua ay isang prophet din. Mapapansin po ninyo doon sa organization ng Bible ng mga Hebreo, ng mga Hudyo, yung Book of Joshua, nakalagay siya doon sa the prophets. Diba sa Bible natin, merong the law, the prophets, and the writings. Si Joshua, hindi lang siya basta military leader. Pero siya din po ay propeta ng Diyos. Pero hindi lang siya propeta, siya din po ay warrior. Mababasa natin yung Book of Joshua na maraming mga pakikipaglaban na ginawa o pinangunahan ni Joshua, the son of Nun. So what's the point? David and the Davidic king, yung nagsulat nitong Psalms 1 and 2, was reading and reflecting on Deuteronomy 17 and Joshua chapter 1 when he wrote Psalms 1 to 2. These Psalms are not referring to any other Israelite individual, but to the kings of Israel coming from David's line. Ibig mo sabihin, itong Psalm 1, ito po ay intentionally para doon sa king ng Israel. Ito po ay sinulat, more likely then, more possibly, ni David. Si David na king doon sa Psalm 2, I have installed my king. Or pwede rin natin sabihin na yung Psalm 2, para din ito sa mga future kings ng Judah. So pwede rin ito mag-apply kay Solomon, pwede itong mag-apply dun sa iba, mga anak ni Solomon, until we go down kila Josiah and so on. Ito po ay panghari. Ganon din yung Psalm 1. Usually po kasi, binabasa natin yung Psalm 1 agad na para sa atin. Di po ba?
Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, who sits in the seat of the scoffers, but his delight is in the law of the Lord. Well, wala pong problema doon. Okay lang naman yun eh. Pero unang-una siya doon sa anointed king. Panghari yung Psalm 1. Yung king na maghahari sa Israel and Judah, dapat siyang merong kopya ng instruction ng Panginoon. Dapat meron din siyang personal copy ng law of the Lord. At dapat niyang i-meditate ito day and night. Ito rin, yung law of the Lord, yung instruction ng Panginoon, ito yung nadiskubre ni King Josiah nung siya ay nagbigay ng maraming reforms doon sa kanyang kingdom. Diba, naalala nyo si King Josiah? Siguro po naituro na ito ni Pastor George, na merong na-discover yung mga assistants doon, yung mga tao doon sa temple, na Book of the Law, yung Book of the Covenant. Ngayon, huwag tayong magtaka, na huwag natin isipin na rubbles na, puro na lang wasak na yung temple. Yung ancient world, marami po kasi doon na mga practice sa architecture and construction na meron silang mga extra copies ng kanilang mga documents. At tinatago po nila yon sa loob ng mga structures, gusali sa mga temple. Maaari, yung nakita nilang Book of the Law, another copy yon ng Book of the Law na meron din yung mga previous kings. So meron silang kopya pa na naitago. Pero dahil nga, as you may know, maraming mga idolatries na nangyari sa Israel and Judah, hindi na nila nabasa, hindi na nila na-meditate yung instruction ng Panginoon. May I make some summaries, statements dito sa Psalms 1 and 2. Psalms 1 and 2 are distinct psalms. Sabihin, pwede mo siyang i-distinguish na, ito, Psalm 1. Ito, nasa Psalm 2 na ako. Pero, intertwined siya, inseparable. Pareho siyang introduction dun sa the rest of the Psalms. Okay? Magkasama siya, twin Psalms po yung Psalms 1 and 2. Yung Psalm 1 presents the ideal righteous king, yung individual king, rooted in God's word. While Psalm 2 highlights God-chosen king, whose primary kingly duty was also to be rooted in God's word. Psalm 1 begins with the blessedness of the righteous king, pero yung Psalm 2 naman ended with the blessedness of all who take refuge in God's anointed king. Notice po ba natin yon? Di ba yung Psalm 1 verse 1, paano po siya nagbukas? Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama. So ang umpisa po ng Psalm 1 verse 1 ay yung blessedness. Yung Psalm 2, yung pinakahuling verse, mapapalad ang lahat ng nanganganlong sa kanya. Nag-umpisa siya sa blessedness, nagtapos din siya sa blessedness. Kaya ito po ay kambal na mga psalms. Psalm 1 speaks of the righteous one who meditates on God's word. Psalm 2, meron din naman dong nagme-meditate para labanan ang anointed king. Sila yung mga earthly kings, yung the nations. Sila yung nagpa-plot o nagpaplano na kalabanin yung anointed king ng Diyos. Pwede nating sabihin, yung kasunod ng Psalm 2, yung Psalm 3, ito na po yung panahon na kung saan hinahunting na ni Absalom, na anak ni David, yung kanyang tatay. Bakit naman pinagsunod pa yung si Absalom sa Psalm 3, dito sa Psalm 2, na kung saan marami nagre-rebelde o nagpaplano magrebelde sa hari na pinili ng Diyos. More likely po, si Absalom, yung isa siyang concrete example na bagamat anak ni David, nagre-rebelde sa anointed king. Diba? Pero si Absalom, hindi naman talaga siya yung promised king na susunod kay King David. Yung role na yon napunta kay
King Solomon. Psalm 1 verse 6 says that the way of the wicked leads to destruction. Psalm 2 verse 12 writes that earthly kings should pay homage to the king, or else he will be angry and their way will lead to destruction. Yung ibang translation po, ruin. Dito naman, ruin din sa Psalm 2 verse 12. Sabi ng isang author, si Jim Hamilton, when Psalm 1 is read together with Psalm 2, the synergy o yung pagsasama between these two pieces of poetry suggests that the true blessed man who meditates day and night on the law will be the king that the Lord has installed on Zion, the holy hill. This does not necessarily limit the application of the psalm to the future king. For the congregation of the righteous cannot be so designated unless they too follow the ways of the blessed man. Like him, they are blessed as they take refuge in the King Messiah. The wind-driven shaft wicked ones are the raging nations and kings, plotting vanity against the Lord's anointed. And they are summoned to learn wisdom and submit to the Son. So, ito pong Psalm 1, ito po yung nagme-meditate na hari ng Israel at Judah. Paano natin ito i-connecta kay Jesucristo? So what? Ano naman ngayon kung si King David o King Solomon o yung mga anak nila ang tinutukoy doon sa Psalm 1 at Psalm 2? Kasi i-connecta natin siya kay Jesucristo. If the whole book of Psalms is a portrait of David's life and reign, Psalms 1 to 2 speak about a king devoted to God's law. Then Jesus, the son of David, ultimately fulfilled and obeyed all that these Psalms point forward to. Kung meron bang talagang pinaka-blessed sa lahat, si Jesus. Si Jesucristo talaga yung blessed man. Siya talaga yung blessed king. No more, no less. Wala nang iba. Siya yung ultimate son of David at David's Lord. Siya talaga yung embodiment ng Psalm 1 at Psalm 2. Siya talaga. Ngayon, pwede nating i-apply by extension yung Psalm 1 kasi nakaka-relate tayo kasi ako nagbabasa ako ng salita ng Diyos. Pero ultimately, ma-frustrate tayo kasi talaga ba binabasa mo yung salita ng Diyos day and night? All the days of your life? Diba, mahirap yun talaga i-direkta agad muna sa atin. Yung Psalm 1 and Psalm 2 ay ultimately patungkol kay Jesucristo. At siya talaga yung tumupad ng Blessed King ng Psalms na yan. Specifically, sa buhay ng ating Panginoon, He resisted the devil in all three instances of temptations by quoting God's words from Deuteronomy, yung book of the law. Doon sa Matthew 4, Mark chapter 1, Luke 4, meron tayong accounts nung pagtukso ng dyablo kay Jesucristo. Doon sa mga temptations na yon, doon sa tatlong accounts na yon ng Gospels, he did meditate and he did prosper as heir to David's throne in his life. He did conquer, defeated the trial and the temptation of the devil. At yung binabasa ron o kinote doon ni Jesus doon sa dyablo, mapapansin nyo ba, galing yung lahat sa Deuteronomy. Diba sabi nung devil, if you are the Son of God, ihagis mo yung sarili mo dito sa mataas na gusali na ito. Tapos nag-quote siya ng Psalm. Kasi meron daw promise na yung righteous man, sasaluhin siya ng mga angels and so on. Pero ang sabi ng Panginoon, do not tempt the Lord your God. Yung tempt na yun, do not tempt,
Galing yun sa Deuteronomy. Ganun din yung dalawa pang sinabi ng Panginoon na sasambahin mo lamang ang Diyos, wala nang iba. At ang tao ay mabubuhay lamang sa tinapay, ay sa salita ng Diyos, hindi sa tinapay. Lahat yun galing doon sa Deuteronomy na binabasa ng magiging king at binabasa ni David at lahat dapat ng mga future kings ng Israel and Judah. Pero they all failed. Only Jesus fulfilled and prospered. He prospered when he died, he rose again, and will one day defeat all his enemies in his second coming. Yun na yung Psalm 2. There will come a time that Jesus, your Savior and Lord, will defeat all of God's enemies, of God's rebels. Ano naman sa atin ngayon ito para sa church? When you read and reflect on Psalm 1, think of the Lord Jesus Christ in the same way that you apply Psalm 2 about Him. Kahit na hindi ito direktang nagsasabi sa isang Israelite noon o sa isang Christian ngayon, the fact that we're on the side of Jesus, who fully fulfilled delighting on meditating on God's Word, we're also blessed. Kasi sabi dun sa ending ng Psalm 2, blessed are all those who take refuge in Him. Do you take refuge in Jesus? Then you're blessed. Si Kristo lang ba yung tinutuntungan mo? Siya ba yung protector mo? In this life and in the life to come? Then you're blessed. Kasi si Kristo, tinupad niya lahat ng bagay patungkol sa Psalm 1 na mag-aral, magbasa at tuparin ang kautusan ng Diyos. At siya din yung tumupad sa pagiging hari ng Diyos. Ito nga yung purpose ng Christmas ng season na ito, nung kakatapos lang. By extension, we become more Christ-like if and when we meditate on God's Word today while looking up to our Savior and King on His throne. So,